Mahigit 3 buwanang nawawala at hindi nagpaparamdam ang 12 anyos na si Christian matapos niyang maglayas sa kanilang bahay. Ang bata kasi may mabigat na pinagdaraanan at may tinatakasan ding madilim na nakaraan. Pangatlo sa 5 magkakapatid si Christian. Kwento ng kanyang inang si Maricel, hindi niya tunay na pangalan. Pangarap daw makapagtapos ni Christian sa pag-aaral at maging isang basketball player. Talented siyang bata. Kaya po sabi ko, relax, parang nakakataba po ng puso yung gano'n, na hindi lang po puro ano yung anak ko, yung consummation. Pero, kwento niya, nag-iba raw ang ugali ng kanyang anak simula nang molestahin ng isang LGBTQ member sa isang computer shop noong 2021. Parang ilan silang kabataan na namolesta po na dinala namin sa barangay. Nakapagsampa ng kaso ang pamilya ni Christian kaya agad ding nakulong ang suspect. Pinatignan din nila sa eksperto ang bata. Dito na pag-alamang mayroong intermittent explosive disorder o IED si Christian. Isang kondisyon na maaaring dulot ng traumatic experience kung saan nagiging agresibo at hindi mapigilan ng tao ang bugso ng kanyang galit. Bakit talaga kita dinamo? Naging magagalitin siya, konting salag lang po sa katawan niya. Parang sasaktan siya, mananakit na po siya. Tapos pag anong gusto niya po talaga, yun po yung masusunod. Pero hindi raw nagustuhan ni Christian ang pagpapagamot sa kanya. Kaya Pebrero nitong taon naglayas ang binatilyo. Pero si Nanay Maricel hindi sumusuko sa paghahanap sa kanyang anak. Sir, mahingi sana akong tulong abot sa anak ko po. Sinuyod niya ang bawat bayan sa Bataan na posible raw puntahan ng anak. Hanggang isang tipang nakuha niya, si Christian, naninirakan daw sa ilalim ng tulay sa Olongapo City kasama ang iba pang kabataan. Masakit po, sobrang sakit. Para po ako mababaliw. Kaya ko siya nilalaban kasi gusto kong mag-aaral sila mabuti. Kaya para sa ikapapanatag ng loob ni Nanay Maricel, lumapit siya sa resibo sa pag-asang makapiling muli ang kanyang anak. Ang kinakatakot ko po dun sa mangyari sa kanya sa kalsada, yung masaktan siya o siya po yung makapanakit. Dumulog sa resibo ang ina na si Maricel para mahanap ang kanyang anak na si Christian. Naglayas ang binatilyo matapos hindi nito magustuhan ang pagpapagamot sa kanya ng ina para sa kanyang karamdaman na intermittent explosive disorder. Sa pag-iikot ng resibo at ng ilang social worker ng barangay, kasama si Maricel, isang pamilyar na muka ang nakita niya. Ayan. Kumpirmado, si Christian na nga ang batang natagpuan ng barangay na pag-alagala sa kalsada. Matapos ang mahigit 3 buwang pangungulila ni Nanay Maricel, nayakap niyang muli ang anak. Nakamusta ka na po? Ako, makain ka ba? Hindi nakita ko po siya. Parang naginamaan mo. Sobrang saya po yun sa akin. Pero ang inaakala niyang masayang reunion nilang mag-ina, Baka sabihin nila hindi nito Masama yun, ha? mauuwi pala sa pagwawala at pagpupumiglas ng bata. Nang humupa ang bata, pansamantala siyang pinatuloy sa isang Center for Youth Facility. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel